Sa edad na 10 taon, masayang naglalaro sa ilog ang dalawa. Nasita sila ng purol na bato. Nakita nila sa ilog ang kailang tataluin. Pansin nila malalim ito at sabay silang tumalon sa ilog. Na mga sandaling yun, nakasalawan lang silang dalawa na para sa kanila lang ang mundo. Mauna na akong tumalon, sabi ni Tom sa kanya. Hoy, hintayin mo ako, Tom. Ilang minuto rin bago sila umahon. Nilabas sila ang kailang mga ulo mula sa ilalim ng tubig. Halos habol nilang kailang hininga ng mga sandaling iyon. Papalapit na sila sa pangpang. Pansili napagod sila sa kalalangoy. Pahinga muna tayo, napagod ako. Sige, halika, sabi ni Ruel. Sabay silang nahiga sa batuhan at ngayon pansamantay silang nagpahinga. Matapos noon, agad silang nagpis at sabay silang umuwi ng kailang bahay. Ang pagiging bata nila ay nandun na. Ang malalim nilang bilang magkaibigan ay hindi na kayang kalimutan ng panahon. Talala hanggang kanilang pagbibinata sa naging matagumpay sa kanilang pinili. Si Tom ang lahat ng pinasok ng negosyo ay pawang nagsilago. Hindi kagaya ni Ruel ay pa-extra lang sa mga pelikula. Kung minsan ay nauna ito sa mga kasama niya sa pelikula, bagay na tinatanggi lahat nito. Iyon ni Ruel sa kanyang kaibigan na si Tom. Lalo na sa nagtatanong sa kanya, higit sa mga media, ang lahat ng iyon ay hindi nakaligtas sa panlasin ni Tom. Guwapo kasi kaya laging laman ng mga babasahin. Na mga sandaling iyon ay patuloy lang siya nakarap sa kanyang computer. May mga pagkakataon na sinasama siya ni Ruel sa mga premiere tour. Pero lagi siyang tumatanggi dahil ayaw niyang naiip sa daming mga tao. Lagi pinagkakaguluhan ng mga artista na katulad ni Ruel. Masaya siyang nakikita ang kanyang best friend sa malaking screen ng kanyang telebisyon. Pero minsan hindi maiwasang nainis siya sa mga babasahin na laging naugnay ito sa kung sino-sinong mayamang tao ang naugnay sa kanyang kaibigan na si Ruel. Lalo na sa isang matandang matrona na laging naugnay sa kanya. Pawang tinatanggi naman ni Ruel pagkakarap niya ang kanyang kaibigan na si Tom. Na mga sandaling yun, nakakaramdam na siya sa kanyang sarili na nasosobrahan na yata ang kanyang pagiging protected dito sa kaibigan. Bagay na hindi niya maintindihan. Mabilis niyang pinatay ang kanyang telebisyon dahil hindi niya gusto ang hindi magandang balita para sa kanyang kaibigan na si Ruel. Minsan ay muli itong tinanong ang kanyang kaibigan na si Ruel, pero matigas ang pagtanggi nito, bagay na hindi niya pinilit. Natawa na lang ang kaibigan niyang si Ruel sa sinabi nito sa kanyang kaibigan na si Tom na isa siyang celebrity. Kaya hindi na ito nagtatanong pang muli sa kanyang kaibigan. Minsan ay nakasagap na siya ng isang balita na naman. Yun totoo. Ano mo yun, Ruel? Sabi ni Tom sa kanya. Kung totoo yun, panindigan mo yan. Yan lang at naputol lang kayo ng pag-uusap sa teleponong yun. Nabigla si Ruel sa inasal ni Tom sa kanya, kaya mabilis niya itong tinawagan si Tom ni Ruel. Ang lahat ng iyon ay pawang mga kwento lang at wala pang katotohanan. Mabilis na sabi ni Ruel kay Tom. Paano hindi ako maniniwala? Sabi ni Tom kay Ruel. Dahil alam ko, hindi to yun. Dahil yun na isa publicity lang. Pero iba na, hindi na pwedeng hindi na ako maniwala sa mga naririnig ko. Sabi ni Tom. Ruel, alam mong magkaibigan tayo at walang problema sa akin kung aamin ka sa akin ng totoo. Yun lang ang kailangan ko. Umamin ka lang ng totoo. Walang problema para sa akin. Sabi ni Tom kay Ruel. Maniwala ka sa akin, hindi ito ang mga nababasa mo. Sabi ni Ruel kay Tom. Nang mga sandaling yun, muling namatay ang cellphone ni Tom na kinabigla ni Ruel sa kabilang linya. Hello? Hello? Hello, friend? Friend? Andiyan ka pa ba? Hello? Hello? Sabi ni Ruel sa kabilang linya. Na mga sandaling yun, abala si Tom sa kanyang mga kliyente. Nakausap niya sa kanyang opisina.
Nang mga sandali yun, abala si Tom sa kanyang mga kliyente. Nakausap niya sa kanyang opisina. Mga sikat na celebrity ang kanyang mga endorser ng kanyang mga produkto. Pabango, yun ang kanyang pinagkakabalahan. Bagay na hindi naintindihan ni Ruel. Na mga sandali yun, mabilis na bumakasak ang dalawang balikat ni Ruel. Bagay na inisip niya, galit sa kanya si Tom nang matalik niyang kaibigan sa simula pa lang ng kailang pagkabata. Kaya pumunta si Ruel na pagod sa bahay ni Tom. Bagay na hindi inaasahan ni Tom sa kanyang bisita. Hinayaan niya lang ito, ang kaibigan. Ang siya mismo ang personal nag-asikaso sa kanyang kaibigan na si Ruel. Hinayaan lang niyang makatulog ang kanyang kaibigan sa kanyang kama habang siya ay nakahiga sa sopa ay nasa loob ng kwarto na yun. Na mga sandaling yun, hinayaan lang niya ang kanyang kaibigan sa ganung kalagayan. Nasanay na siya sa kanyang kaibigan na mga sandali yung hinayaan niyang matulog ito ng tuluyan. Hanggang sa mag-umaga na, si Tom ang personal nag-asikaso sa kanyang kaibigan. Siya na rin ang naghanda ng kanyang almusal. Doon na sasanay si Ruel sa magandang pakirap sa kanya. Hindi na umalis ng bahay si Ruel sa bahay ni Tom na mga sandali yun. Maghapon silang naliligo sa pool sa loob ng bahay ni Tom. Yun ang masarap na buhay na dinaranas ni Ruel sa piling ni Tom. Palibasa ay magkaibigan ng dalawa. Kaya para silang magkapatid kung magturingan. Mga bagay na hindi nakita ni Ruel sa iba. Kahit ang kailang tanghali ay si Tom na ang naghahanda. Ikinatutuwa naman ni Ruel ang mga bagay na hindi niya ginagawa sa kanyang bahay. Magtatakip silim na ang gabi nang biglang nagrang ang cellphone ni Ruel. Bagay na hindi niya inasahan. Tumutulog ang cellphone mo, sabi ni Tom. Hayaan mo na, wala ako sa mga tawag niya. Baka mahalaga yan, sagutin mo na. Napilitan na rin si Ruel na sagutin niya ang cellphone to. Hello? Sabi ni Ruel. Saan ka? Sabi sa kabilang linya. Bakit? Sino ba to? Sabi ni Ruel. Si Rosana, sabi sa kabilang linya. Bakit? May mahalaga tayong pag-usapan. Ano yun? Magkita tayo. Hello? Hello? Biglang nawala ang linya. Na mga sandali yun, pinagmasdan ni Tom si Ruel. Pero ng mga sandali yun, hindi muna kumipo si Tom. Sa nag-reaction ni Ruel habang binababa niya ang cellphone bagay na kinabigla niya. Sige, umalis ka na at pakapagalit ng kanang direktor mo pag nahuli ka sa iyong shooting. Huwag silang mag-alala. Sa oras sumikat ako naman ang hihintayin nila. Ikaw talaga, puro ka kalokohan ang iniisip mo. Hindi nga, gagawin ko yun sa oras sumikat ako. Sige, pag sikat ka na, tsaka mo na gawin ang lahat ng mga bagay na gusto mo. Ikaw naman. Hindi mo na mabiro. Alam ko naman nagbibiro ka lang, sabi ni Tom. Nagtuloy na si Ruel sa kanyang shooting bagay na hindi inasahan. Nandun na ang babaeng naghihintay sa kanya. Nakausap niya sa cellphone kanina lang. Pwedeng mag-usap tayo, sabi ng babae sa kanya. Bakit? Ano bang tinawag mo sa cellphone? Nasisiguro mo ba na ako ang may obligasyon niya sa'yo? Sabi ni Ruel sa kanya. Hindi na ako dinatnan nitong weekend, sabi ni Rosana. Paano nangyari yun? Anong paano? Ikaw lang ang kasama ko sa disco. Magdamag sayo sa disco, sabi ni Rosana. Ang mahirap sa'yo, matapos kang malasing, nakalimutan na ang lahat ng obligasyon sa akin. Napapuntungin niya si Ruel sa narinig niya sa kanyang part sa pelikula. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo sa akin at nagugulan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Yun lang at tumalikod na si Ruel sa kanyang kaharap na babae, bagay na kinabiglaan niya. Ganun pa man, hinanda ni Ruel ang kanyang sarili. Sasasapitin niya sa oras na totoo nga ang lahat ng paratang ng babae sa kanya. Sandaling naupo sa isang sulok si Ruel para mag-concentrate sa kanyang role na gagampanan, pero ang kanyang isip ay nasa malayo at wala sa trabaho niya. Bagay na lalong nagalit ang direktor sa kanya. Nang mga sandaling yun, napamaang ang babae sa tinura ni Ruel sa harap ng kanilang trabaho.
nagulat ang lahat nang biglang umalis na walang paalam si Ruel sa kalang shooting. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili sa Manila Bay. Bagay na kahit siya ay nagtataka kung bakit nakarating siya doon. Pero hindi mahalaga sa kanya ang yun. Ang iniisip niya kung paano nagkaroon siya ng ugnayan sa babae na kahit minsan ay hindi niya minahal. Yun ang nagpagulo sa kanyang isip. Muli siyang naglakad-lakad hanggang abutin na siya ng hating gabi. Nakatulugan niya ang pagkakaupo sa park bench na nasa tabing dagat sa Manila Bay. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan na kasama niya si Tom na naliligo sa ilog. Ako, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako mayaman. Talaga? Ikaw pa, maraming migos sa'yo lalo sa mga classmate natin. Ikaw talaga, puro puppy love lang yun. At mga bata pa tayo nun. Yun nga pero ang dami mong tagahanga. Kaya nga pag lumaki ko, maga-artista na lang ako. Sigurado ka? Ikaw naman, naniwala ka agad na gwapo ka? Ako lang naman ang nagsasabi sa iyo niyan. Na gwapo ka, naniwala ka naman agad. Wow, tindi mo well. Ikaw naman, talaga lagi mo wala lang akong inaasar. Yun ang sabi ni Ruel sa kanyang kaibigan na si Tom. Palibasa may gusto ka sa akin, sabi ni Ruel. Uy, ano ka? Sabi ni Tom. Sabi, tanggi nito. Biglang tumayo si Tom sa pagkakasabi ni Ruel sa kanya. Uy, nagbibiro lang naman ako. Maniwala ka, nagbibiro lang ako. Hindi totoo yung sinasabi ko. Sabi ni Ruel. Ewan ko sa'yo, galit na sabi ni Tom. Tom, wag mo ko iwan. Nagbibiro lang ako Ilang araw ding hindi nagkipuan ng dalawa at hindi nagpapansinan. Kaya kahit sa loob ng classroom ay hindi rin nagpapansinan ng dalawa. Hanggang isang araw nagulat na lang si Rutong. Nag-aabang pala sa kanyang bus. Si Ruel at siya rin ang hinihintay. Sorry na, bati na tayo. Ewan ko sa'yo. Sige na, bati na tayo. Promise, hindi ako ulit. Ewan ko sa'yo. Tigas na sabi ni Tom uli. Paano yung iwas ni Tom kay Ruel? Hindi mo ba ako titigilan? Sapakin na kita. Sige, sapakin mo ko para makabahid ako ng utang sa'yo. Ayaw mo ba ako? Ayaw mo ba umalis sa harapan ko? Ayaw mo ba umalis sa daraanan ko? Galit pa rin, sabi ni Tom kay Ruel. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo tinatanggap ang sorry ko. Sa kalalakad ni Ruel ay hindi niya namamalayan na bigla na siyang nadupilas sa kalandaraanan. Iyon ay isa-isang pilapil sa bukid. Hindi alam ni Tom na bumaksang na si Ruel sa putikan. Bagay na hindi niya inaasahan. Tom, tulungan mo ako. Ewan ko sa'yo. Tom, please help me, Tom. Saglit niyang binalikan ng tingin ng kanyang kaibigan. Ruel, ano niya sa'yo? Sabi ni Tom. Lihim na natawa sa sarili si Tom sa aksidente ni Ruel. Imbis na tulungan ay natawa si Tom sa sinabi to. Pero ng mga sandaling yun, biglang nadulas din si Tom. Bagay na hindi inaasahan. Ay! Nabigla si Ruel sa pagkakapaksak nito sa patikan. Si Tom. Pero ng mga sandaling yun, hindi natawa si Ruel. Labis siyang nag-alala sa kalagayan ni Tom. Mabilis niyang tinulungan ni Ruel si Tom para makaam ito mula sa patikan. Okay ka lang? Pag-alala ni Ruel kay Tom.
Biglang tiglan si Tom sa naging asal ni Roel sa kanya, bagay na hindi niya inaasahan. Ganun pa man, mabilis niyang itinayon si Tom mula sa pagsubsob nito sa putikan at mabilis niyang inilalayan pataas sa pilapil na mga sandaling yun malapit na sila sa ilog. Doon sila naglinis sa kailang katawan. "Sorry," sabi ni Tom kay Roel. "Ano, pati na tayo?" sabi ni Roel kay Tom. Biglang tumango si Tom. Yun lang at bigla na lang silang nagyakap bilang magkapatid at sabay silang umuwi sa kailang bahay. Kapwa na sila masaya ang dalawa kahit na sila ay nahulog sa putikan. Ang mahalaga sa kanilang dalawa ay nagkaayos na sila bilang magkaibigan. Kaya hanggang sa kanyang paglaki, lagi na si Tom ang nakakaalam ng kanyang mga suliranin. Naging palagay na ang loob nito at yun ang naging dahilan para lalo pang lumalim ang kanilang pagsasamahan bilang magkaibigan. Kaya hindi na siya nagtaka nang nasa loob na siya ng bahay ni Tom. "Baka mag-aasawa na ako," sabi ni Ruel kay Tom. "Ha?" Nabigla si Tom sa sinabi sa kanya ni Ruel, bagay na hindi niya inaasahan. Ganun pa man, naging kalmado lang si Tom sa kanyang kaibigan. "Sinong mapalad na mapapangsawa mo?" sabi ni Tom sa kanyang kaibigan na si Ruel. "Hindi ka galit sa akin?" takang tanong ni Ruel kay Tom. "Bakit ako magagalit? Ginusto mo yan," sabi ni Tom kay Ruel. "Ang totoo, naguguluhan ako." "Saan ka naguguluhan?" "Hindi ko alam kung ang lahat. Wala akong alam sa nangyari. Maniwala ka sa akin." Yun ang sabi ni Ruel kay Tom. "Ewan ko sa'yo, masyado ka kasing malikot. Kaya yan, napala mo." "Paano gagawin ko?" "Panagutan mo yan. Ikaw naman na may gusto niyan. Pero hindi ko naman siya mahal." "Ano yun? Isang araw? Nagbahay-bahayan kayo? Tapos, nagkulit ka na isang araw? Tatay ka na?" Hindi mo ako naintindihan eh. Hindi na kumibo si Ruel. Alam niyang galit na naman ang kanyang kababata sa kanya. At yun ang ayaw niyang muling mangyari, ang magtampo sila sa isa't isa. "Sige, alis na lang muna ako. Galit ka na naman sa akin. Pag hindi na mainit ang ulo mo, at saka na ako babalik." Atong aalis na si Ruel pero biglang pinigilan nito si Ruel. "Huwag ka munang umalis. Dito ka na munang palipas ng umaga," sabi ni Tom kay Ruel. "Sandali, ipaghahanda kita ng iyong makakain." Mabilis na tinungo ni Tom ang kusina para siya ang personal mag-asikaso ng pagkain ni Ruel. "Ako na ang maghahanda ng aking hapunan. Salamat," sabi ni Ruel. "Kahit kailan hindi ko ginawa ang hindi ka paghandaan o pagsilbihan man lang. Bakit ginagawa mo sa akin ito?" sabi ni Ruel. "Sandali lang, iinitin ko ang ulam at ihanda ko para sa'yo." Mabilis na tinungo yun sa kusina ni Tom. Nang mga sandaling yun, napatingin lang si Ruel kay Tom, ang kanyang kaibigan. Mabait sa kanya, yun ang naisip ni Ruel sa kanyang sarili. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Paano ko sasagutin ang lahat ng tanong kung wala rin namang kabuluhan ng lahat? Pasensya na, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Natawa na lang si Tom sa palungit ni Ruel sa kanya. Itulog mo lang yan matapos mong kumain at mawawala rin lang. Tom, pansin niya galit si Tom sa kanya, pero hindi nagpapalta si Tom sa kanya. Yun lang at hindi na natuloy ang kailang pag-uusap. Kailangan niyang magalit si Tom. Yun ang ingatan niyang muli silang magkagalit
dahil para sa kanya, malaga sa kanya ang kanyang kaibigan na minsan na silang nagkagalit na yun na ayaw niyang mangyari pang muli para sa kanilang dalawa. Umaga na muling pinagsilbihan ni Tom si Ruel ang kanyang almusal matapos noon ay nagbalik na siya para sa kanyang trabaho. Naghihintay sa kanya pero laking gulat ng niya na isang malaking eksena agad ang kanyang gagawin, bagay na hindi niya inaasahan. Kahit pagod at puyat, masigasig pa rin siya sa paghihintay para sa kanyang eksena, bagay na hindi siya inaasahan. Ganun pa man, yun na nga ang bunga ng marahil matagal niyang paghihintay. Salamat kay Lord. Pagkatapos ko sa eksena ko, tutungo ko sa Quiapo para magpasalamat sa aking mga biyayang yun. Yun ang nasabi ni Ruel, pero naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang bigla siyang itinawag ng direktor. Inisip niyang bibigyan niya ako ng instruction para sa kanyang gagawin mga eksena, bagay na hindi niya inaasahan. Nang mga sandaling yun, nakita niya mga bigating artista, makakasama niya sa eksena, lalo na nagpakumbaba sa kanya. Gano'n pa man ay ginawa niyang kaswal ang kanyang sarili. Nang mga sandaling yun, hindi niya sinasadyang makatabi niya ang kanyang direktor na may binulong sa kanya. Nagulat si Ruel sa hindi niya inaasahan. Ilang eksena pa, paulit na ginagawa at ang mga blocking para sa isa't isa. Wag ako, bakit kinakailangan ako? Ako ang magdusa sa ginawa ng iba, sabi ni Ruel sa eksena. Dahil ikaw ang lahat na may kasalanan kung bakit ang aming na mali na puto ng dalang sa iyo. Katulad mong anak ng isang hampas lupa, sabi ng isa sikat na artista. Hindi ko kasalanan maging mahirap ang aking ina. Dahil pa siya umibig sa iyong ama na hindi niya inisip na kayo ang mayaman. Sabi ni Ruel sa kanyang eksena. Magaling ka magpanggap na api, pero ang totoo, nagdidibang inyong puso ang inyong pamilya dahil mabahango ng buhay niyo sa kahirapan, sabi ng kanyang kaeksena. Ama katulad niyo, lahat ay gagawin. Mahango lang kayo sa kahirapan. Umalis na kayo sa aming tahanan. Aalis ako pero kailangan niyong umalis sa bahay na to. Ang kinatitirikan ng bahay niyo ay pag-aari namin. Na mga sandali nyo, napatingin siya sa kanyang kaharap na si Divina. Si Divina ay kapatid niya sa kanyang ama. Bagay na hindi niya inaasahan. Ilang saglit pa lumipat sila na ibang location sa mansyon na yun. Maghahating gabi na matapos sa kailang shooting, pero na mga sandali yun, hinihintay ng direktor si Ruel, bagay na nagpakaba sa kanya. Hindi nagpalata sa kanya si Ruel sa harap ng direktor. Na mga sandali yun, nasa loob na sila ng isang restaurant na madali namang pinaunlakan si Ruel. Ang kanyang direktor na mga sandali yun, panay ang tingin ni Ruel sa kanyang relo. Inisip niyang umuwi na at wala na sila sa mood ng mga oras na yun. Pero ang lahat na hindi mo niya pinalata sa kanyang direktor, isipin na binigyan siya ng mabigat na role, ay hindi pa ito marunong makisama sa kanya dahil sa pagkakataong iyon, nandun lahat ang mga staff at artista sa peliko, kaya hindi na niya magawang makatanggi sa harap nito at kasama nito. Hindi yan namamalayang malalim ng gabi at napapasarap na rin ang kanyang pagsasayaw kasama ang iba pang mga artista. Na mga sandali yun, nalimutan ni Ruel ang mga naghihintay sa kanyang tao na si Tom. Samantalang si Tom ay naghihintay na lang sa loob ng kanyang bahay habang nanonood siya ng balita sa kanyang telebisyon, pero ang kanyang mata ay lagi nakatingin sa orasan ng kanyang dingding. Nang mga sandaling yun, si Ruel ay ganun din. Hindi rin siya mapakali para sa kanyang sarili. Gusto niyang tumawag sa kanyang cellphone pero ng mga sandaling yun, lobat ang kanyang cellphone. Na mga sandaling yun, napansin siya at nakita ng direktor na hindi maganda ang kanyang gabi ni Ruel. Muli itong tumayo at gusto niyang lumabas kahit man lang magpahangin sa labas. Doon ay tuluyan nagpahinga si Ruel. Naupo siya sa isang bakanting upuan doon. Sa liwanag na paligid, nagsisilbing ilaw sa kanyang tapat. Napansin niya ang dalawang bata ang naglalaro sa ng tumbang preso. Bagay na nakapagbigay sa kanya ng magandang ngiti. Kay Ruel, muli niyang naalala ang kanyang kabataan. Nakasama nito si Tom na mga sandali patpatin noon si Tom. Bagay na laging napapaaway si Tom sa kanyang mga kalaro. Ilang sandali pa, patiting na si Ruel na siyang magtatanggol para sa kanyang kaibigan. Doon na lagi sa kanyang umiyak ang kanyang kaibigan na si Tom. Sandaling nakipaglaro si Ruel sa mga naging kalaro ni Tom hanggang sa natalo niya ang lahat ng kalaro ni Tom. Dahil doon,
Si Tom ang binigyan ng power ni Ruel para makaganti siya sa kanyang mga kalaro. Na mga sandaling yun, tawa ng tawa si Ruel dahil nakaganti na si Tom sa mga nangaasar sa kanya. Sa pagkakataong yun, laging si Ruel ang tinatawag ni Tom sa oras na inaawan siya ng mga laro ng kanyang mga kababata. Doon, tuloy ang nagpahinga si Ruel. Naupo siya sa isang bakanting upuan doon sa liwanag ng paligid, nagsisilbing ilaw sa kanyang tapat. Napansin niyang dalawang bata ang naglalaro ng tumpang preso, bagay na nakapagbigay sa kanya ng magandang ngiti kay Ruel. Muli itong naalala ang kanyang kabataan, kasama nito si Tom na mga sandaling yun. Isang patpatin pa noon si Tom, bagay na laging nagpapaaway ito sa kanyang mga kalaro. Ilang sandali pa padating na si Ruel na siyang magtatanggol para sa kanyang kaibigan. Doon, lagi siyang umiiyak ang kaibigan tong si Tom. Sandaling nakipaglaro si Ruel sa mga naging kalaro ni Tom hanggang sa natalo niya ang lahat ng mga kalaro ni Tom. Dahil doon, si Tom ay binigyan niya ng power ni Ruel para makaganti siya sa kanyang mga kalaro. Na mga sandaling iyon, tawa ng tawa si Ruel dahil nakaganti na si Tom sa mga nangaasar sa kanya. Sa pagkakataong iyon, laging si Ruel ang tinatawag ni Tom sa kanyang mga oras na hinaman siya ng mga laro ng kanyang mga kababata. Hindi tinatanggihan ni Ruel si Tom sa oras na tinatawag siya nito. Palipas ay kapitbahay lang sila at magkaharap ang kanilang mga pinto. Kaya madali para sa kanya ang makapasok sa kanilang bahay dahil kilala naman siya ng mga magulang ni Ruel. Kung minsan sa bahay ni Ruel natutulog si Tom na pinaalam naman sa nanay ni Tom. Sa pagkain, hindi rin pauhuli si Ruel. Siya ang nag-aasanda ng kailang almusal at siya na rin ang gigis sa kanyang best friend na si Tom. Na mga sandaling yun, napapansin lahat ng kailang ina ni Ruel. Ang labis na natutuwa ang ininto sa kanyang pag-aasikaso sa kanyang kaibigan. Nang mga sandali yun, biglang nagbalik si Ruel sa kanyang naalala nang biglang siyang tinamaan ng lata sa ulo, bagay na hindi sinasandya ng bata na naglalaro sa tapat niya. Aray! Sabi ni Ruel. Nang mga sandali yun, hindi makalapit ang mga bata sa kanya dahil sa takot na mapagalitan sila at lalong natakot ang bata nang tumayo si Ruel sabay pulot nito sa lata na tumama sa ulo niya.
Sorry po sir, sabi ng isang bata, malungkot ang kanyang muka. Pasensya na po kayo, naglalaro lang po kami at hindi namin kayo napansin, sabi ng pangalawang bata. Okay lang, hindi naman ako nasaktan at hindi naman masakit, sabi ni Ruel sa mga bata na mga sandaling inabot niya ang lata at tsinelas na pinangbato ito sa lata. Ng mga sandaling iyon, nanginginig pa ang bata. Naputin niya ang tsinelas at lata kay Ruel. Ilang oras pa, muli itong pumasok sa restaurant para silipin niya ang kanyang mga kasama sa loob ng restaurant bar, disco house. Napansin niyang patuloy lang sa kasiyahan ng kanyang mga kasama at yun ay hindi niya mapigil ng mga sandaling iyon. Inisip niya, marahil ngayon lang sila lumabas na kasama ang kanyang direktor at artista. Kaya nawili sila na hindi nila namamalayan na malalim ng gabi sa mga oras na yun. Kaya lumapit na rin siya sa mga kasama nito sa floor para makasaya na rin sa kanyang mga kasama. Inisip niya na naghihintay pa rin si Tom sa kanya. Kaya hindi niya alam na tinatawagan na siya ni Tom sa kanyang cellphone. Ang kanyang cellphone ay lobat, kaya hindi siya makontak ni Tom sa kanyang cellphone. Na mga sandaling iyon, iba na ang anyo ni Tom. Na mga sandaling iyon, nagpasya na siya tawag si Tom sa ibang cellphone gamit ang cellphone stop. Kaya malis niyang tinawagan si Tom sa kabilang linya pero hindi sinasagot ni Tom ang cellphone niya na nagre-ring lang. Nang mga sandaling yun, mabilis naman tinignan ni Tom ang kanyang cellphone. Agad niyang itong switch off dahil hindi niya kilala ang numero na rumihistro sa kanyang cellphone. Agad nagbalik sa kanyang kama si Tom. Ngayon lang hindi tumawag sa akin si Ruel, sabi ni Tom sa kanyang sarili. Na mga sandaling yun, gusto nang umuwi ni Ruel. Pero hindi niya magawang magpaalam sa kanyang direktor dahil nasa dance floor pa ito. Kaya nagpasya na lang siya para sa kanyang sarili na umalis na lang ito at kung hanapin siya nito ay mag-aalibay na lang siya sa kanyang kalagayan. Nagtaka siya kung bakit may nagrarang na cellphone. Gayong ang kanyang cellphone ay lobat naman na personal ito. Kaya nagulat siya nang biglang tumawag ang kanyang direktor. Bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam na dala pala niya ang cellphone ng kanilang staff. Ba't umalis ka na? Hindi pa tapos ang party. At akala ko sa bahay ka matutulog, sabi ng direktor sa kabilang linya. Bagay na hindi inaasahan ni Ruel. Pasensya ka na direk, hindi magandang panlasa ko eh. Iba ang nararamdaman ko ngayon. Parang hinahanap ako nung hindi maganda, basta hindi magandang pakiramdam ko ngayon. Sa ibang pagkakataon na lang direk, sabi ni Ruel. Yun lang at naputol na ang kanilang linya.
Pasensya ka na direk, hindi maganda ang panlasa ko. Iba ang nararamdaman ko, basta hindi maganda nararamdaman ko ngayon. Yun lang at naputol lang ang linya. Sana hindi siya magalit sa akin. Tama lang ang alibay ko sa kanya. Sabi ni Ruel sa kanyang sarili, bagay na hindi niya inaasahan, tatawagan siya sa cellphone ng staff na nadala niya. Ganun po, at least nakaiwas na siya doon sa direktor na minsan ay hindi niya pinangarap na makasama yun sa kanyang buhay. Sabi nito sa kanyang sarili, kung hindi lang sikat na direktor yan, ayaw sa kanya at ayaw kong makasama siya. Pag nagkapangalan ako, iyan ang isa sa i-request ko. Ako ang mamimili ng makakasama ko sa aking pelikula. Bulong nito sa kanyang sarili. Pinagpatuloy nito ang kanyang pagmamaneho papalik sa bahay nito. Sana kising pa siya para mapagkwentuhan pa kami. Sabay puntong hininga ni Ruel sa harap ng kanyang manubela. Ng mga sandaling iyon, napansin niya ang radio cassette na nasa harapan niya ng kanyang sasakyan. Mabilis niyang pinandar iyon at saka siya nagpatugtog na ayon sa gusto niya. Uli na namang natawa si Ruel sa kanyang sarili. Hindi pa siya nasihan, humarap pa siya sa salamin, nakaharap sa kanyang unulan. Bakit ang galing-galing mo? Hindi lang sa harap ng camera, kahit sa toong buhay magaling ka. Yun ang paulit-ulit na sinabi ni Ruel sa kanyang sarili na para siyang nababaliw. Muli itong ngumisi na parang nangaasar dahil sa kanyang tagumpay na sa tingin niya ay napaniwala niya ang kanyang direktor sa kanyang pag-atinto habang kausap niya ito sa cellphone ang direktor. Sana manalo ako ng award bilang best actor sa aking pagganap sa tunay na buhay. Yun lang at pinagpatuloy nito ang kanyang pagmamaneho sa kanyang kotse. Na mga sandali yun, parang nawawala na siya sa kanyang sarili. Si Ruel sa kanyang alibay na yun. Magaling pala ako talagang artista. Yun muli ang sinabi nito sa kanyang sarili. Wow! Best actor! Well, natibidad ng mga sandali yun. Mabilis niya pinid ang manubela ng kanyang kotse na minamaneho niya patireksyon sa bahay nito. Naisipan niyang pihitin ang radio na nasa harapan niya na mga sandaling yun, temang pamasko at naganyak siyang pakinggan yun. Nagkataong sa susunod na linggo ay Pasko na. Ano kayang magandang iregalo ko sa aking matalik na kaibigan? Kasi itong sabi ni Ruel sa kanyang sarili. Pumunto na nga ito at muli nag-isip sa kanyang sarili. Mahirap na. Mayaman siya, hindi ko alam kung anong magandang ibigay sa kanya. Muling bumuntong hininga si Ruel habang minamaneho ng mga sandaling iyon ang kanyang kotse. Ang kanyang mata ay nakatuon sa daan na minamaneho niya. Muling tumawa si Ruel at tumarapit pa ito sa salamin na nakasabit sa ulo niya. Alam ko na. Magsisimba na lang kami sa simbahan na pinagkasalan ni Sharon Conet at Gabby Cusin. Oo, doon. Doon na lang. Yun ang paulit-ulit na sinabi sa kanya sarili hanggang sa narating niya ang kondo ni Tom. Si Tom ang nagbukas ng pinto. Kumain ka na ba? Sabay kwento sa jacket na nakasuot kay Ruel. Hindi pa. Sandali, ipaghahanda kita ng iyong hapunan. Salamat, friend. Okay naman. Magpapasko na. Saan kaya magandang punta? Saan nga ba maganda? Gusto ko sa Tagaytay tayo mag-celebrate ng Christmas, the whole day and the whole night. Magastos yun Dito lang tayo sa bahay, party pit. Hindi ba alam na may bahay ako sa Tagaytay at malimit doon ginaganap ang lahat ng kasayahan? Sige, kailan? Ang lakad natin. Maybe Thursday afternoon? Noon, okay ba sa'yo yun? Ikaw, na mga sandaling yun, hindi pa nasiyang si Ruel. Mabilis siyang nagpasalamat. Masaya si Tom sa magandang pinakikinto sa kanya. Nang biglang nag-doorbell sa kailang pinto ng mga sandaling yun, gulat si Tom. Mabilis niyang isinilip ang bisita. Sa labas ng pinto ng mga sandaling yun, nalaki ang mata ni Tom sa naging bisita niya, si Rosana. Gulat man ay dahan-dahan siyang nagbalik sa kanyang silid. Pare, nandiyan si kumare. Ha? Sabi mo wala ako. Sabay tago nito sa ilalim ng kama ng mga sandaling. Hindi alam ang gagawin ni Ruel, kaya doon na lang siya naisipang magtago.
Hindi inaasahan ni Tom na si Rosana ang harapin niya, ang asawa ni Ruel. Pero mga sandaling yun, si Ruel ay nasa ilalim ng kama, bagay na hindi nila pareho na inaasahan darating at gugulatin sila ng kailang bisita. Pero ganun pa man, maayos na kinausap ni Tom si Rosana, kaya naging mapayapa ang kalooban ni Rosana kahit alam niya sa kanyang sarili. May pag-aalinlangan pa siya sa kanyang nakaharap na si Tom. Muling nagharap si Tom at Ruel matapos noon magtago sa ilalim ng kama, pero tinang nilang wala na si Rosana sa labas ng pinto. Hindi kaya maghanap si Rosana kung magsakaling nasa Tagaytay tayo? Ako ang gagawa ng paraan. Sasabihin ko na babalik lang ako sa probinsya. Kailangan kong makita ang aking ina na mag-birthday ngayong Disyembre. Baka sabihin niya, sasama siya. Alam yung tatawirin ng dagat dahil nasa Mindoro ang mga nanay. Tiyak na hindi siya sasama dahil madali siyang mahilo pagdating sa mga barko, lalo na pag maglalayag na ito sa dagat. Lululay siya na doon alon. Hindi siya pwede sa probinsya natin. Sige, ikaw ang bahala at inaasahan ko na hindi siya magkikisagawal sa ating plano na makapagbakasyon sa Tagaytay. Matagal ko ng pangarap ang lahat ng ito. Ako din. Matagal ko na rin pangarap ang lahat ng ito. Mga malalapit na kaibigan nito, ang mga naroon na mga sandaling iyon, tiniyak nila na walang sagabal sa kailang pag-alis kahit na ang direktor ay hindi rin makakatawag dahil nagbalik na rin ito sa kanyang probinsya sa Pangasinan. Kaya napilitan si Rosana mag-isa sa kanyang apartment kasama ang buong niyang pamilya. May kaunting inis si Rosana sa kanyang sarili dahil na mga sandaling iyon ay hindi tumawag sa kanya si Ruel, bagay na lalong nagpainit ang kanyang ulo. Ng mga sandaling iyon, nag-isip siya na kailangan niyang maging mahinaon dahil nasa palag pa ng alangay ang pagpapaksal nila ni Ruel. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya legal na asawa nito. Kailangan niyang magpakita ng bait sa kanyang kabiyak na si Ruel. Kung kailangan, yun ang nasabi niya sa kanyang sarili. Natuloy ang bakasyon ng dalawa sa Tagaytay sa malapalasyong bahay ni Tom. Meron itong sariling bar, pool, malawak na hardin at para sa may helicopter, nalula si Ruel sa kanyang nakita kasi hindi niya madalas makarating ito sa oras na may paparty si Tom sa mga amiga nito kasama sa mga negosyante. Madalas ay nakababad siya sa shooting kaya nakaramdam siya ng saya nang makita niya dito siya magpapahinga ng kahit 1 linggo. Yun ang nasabi niya sa kanyang sarili. Na mga sandaling yun, nagtungo siya discover na nasa loob ng Dinong Kumpong. May mga sikat na banda na sadyang tumutugtog doon na halos mga kaibigan nito sa larangan ng showbiz. Kaya sa dami ng kakilala nito na parang na out of place si Ruel, bagay na hindi niya pinapansin. Na mga sandaling yun, hawak siya sa kamay nito. Parang pinagmamalaki siya na kasama niya ang kanyang kababata at kasama niya sa bahay. Nakaramdam ng saya si Ruel dahil hindi siya kinahiya ni Tom na ipakilala siya sa matalik niyang mga kaibigan at mayaman at sikat na mga negosyante na katulad nito. Dahil dito, lahat ay nagkislapan ang mga kamera dala ng mga reporters.
Hindi nakaiwas si Ruel. Inisip niya na baka makita ni Rosana at mapag-ulan iyon ng away. Pero sandali nakaisip ng paraan si Ruel sa kanyang alibay sa oras na magtanong sa kanya si Rosana. Inabot sila ng halos 1 linggo sa Tagaytay matapos noon ang masaganang party. Nagtuloy sila sa kailang mga silid na mga sandaling iyon. Magkasama si Tom at Ruel. Yun naman talaga ang dapat asahan ng karamihan. Matapos ang masayang bakasyon ng dalawa, balik sa trabaho si Ruel. Halos maghapon siya sa kanyang magtrabaho at kailangan niya ng mahabang pahinga dahil sa kailangan niya mag-concentrate sa kanyang mga linya at blocking. Inutusan niya ang mga staff na hindi siya pwedeng abalahin at yun naman ang tamang paraan para magawa niya ng tama ang iyong mga trabaho. Nang biglang dumating si Rosana sa location shooting, nagwala ito na hindi payagan makapasok sa loob ng location. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Rosana Mondragon, isang sikat na artista. Yun ang sabi niya. Pasensya na po ma'am, bilin po ng direktor na hindi pwedeng maabala ang mga artista dahil sa isang malaking sin po ang kukunan dito. Ang mga bigating artista lahat sila ay hindi pwedeng maabala. Yun ang sabi ng isa sa mga staff. Papapasukin niyo ba ako o mag-iiskandalo ko dito? Sabi ni Rosana. Sino ba niyan? Nang biglang dumating ang live producer. Oh, ikaw pala, Rosana. Gusto ko lang pumasok sa loob na at makausap ang artista mo si Ruel Natividad. Hindi sila pwedeng mabala at yan ang utos ko sa kanila. Kahit sandali lang, sabi ni Rosana. Mamili ka, gusto mo ipakalatyan kita sa bodyguard ko o aalis ka na lang? Galit na sabi ng live producer. Napatingin si Rosana sa inasal ng producer. Alalahanin mo, ako ang producer sa oras na masira ang mga production ngayon. Ikaw ang magbabayad ito. Hindi nakakapo si Rosana. Kahit siya ay natigilan sa inasal ng producer na dati ay hindi naman ganyan sa kanya. Napaisip si Rosana ano ang meron at biglang hindi na siya kasama sa mga VIP. Hihintay na lang kita sa bahay, Ruel, at magtutos tayo sa oras na makarating ka. Yun na lang at umalis na ang bigo si Rosana. At ang sandaling yun, biglang bumaba ang kilay ng producer. Akala mo kung sino? Hindi pa naman sikat na celebrity, wala pa namang napapatunay sa kanyang kapasidad. Yun lang at tumalikod ng producer. Pero ng mga sandaling yun, nasa isang corner si Tom para suportahan si Ruel sa kanyang ginagawa. Lihim ang kailang mga sulyapan, bagay na nagpapasaya sa kanila. Ng mga sandaling iyon biglang pumasok at naging daan para mablock ang kailang pagtitinginan. Pero hindi nakahalata ang direktor ang lihim na nilang mga sulyapan. Ng mga sandaling iyon, palihim na kinausap ng direktor si Ruel, bagay na nagpakaba sa kanya. Mamaya, pwede ka ba sa akin konti magtungo? Sabi ng direktor. Hindi ako pwede ngayon. Kailan ka pwede? Sasabihin ko na lang sa iyo sa oras na may oras ako. Sabi ni Ruel. Dapat mong isipin na sumugal ako sa iyo para mailigay kita diyan sa posisyon mo na yan. Kaya kong alisin lahat yan sa iyo. Sabi ng direktor. Hindi ko maniningil ito sa iyo. Binigay mo sa akin to. Umasa ako na hindi mo ako sisingilin. Sabi ni Ruel. Ang lahat ng ginagawa ko ay nahanapan ko ng kapalit. Yan ang itanong mo sa isip mo. Pasensya na hindi ko kayang ibigay ang hiningi mo sa akin ngayon. Baka gusto mong alisin kita sa role na pinapangarap mo at ibigay ko sa iba. Ikaw ang bahala. Sabay talikod ni Ruel sa harap ng direktor ng mga sandaling yun. Napatingin na lang si Toms. Nasa isang sulok na bahagi ng kinaroroon nila. Hindi makapaniwala ang direktor sa inasal ni Ruel sa harap niya. Inisip niyang ngayon lang nangyari sa kanya ang ganong tangkihan siya at iwan siya na walang takot kung mawala man ang mga pangarap na isang gustong sumikat. Yun lang. Mahalaga sa akin ang aking katawan. Walang sino ang pwedeng makatikit sa katawan na ito. Maliban sa papang asawa ko. Yun lang ang nasabi nito sa kanyang sarili. Na mga sandaling yun nagulat si Tom. Sa inisip niyang iniwan na siya ni Ruel. Pero nag-ring ang cellphone niya. Si Ruel ang nasa kabilang linya.
Saan ka? Sabi ni Ruel kay Tom. Bakit? Ano nangyari? Tanong ni Tom sa kabilang linya. Wala. Wala lang ako sa kondisyon niyan. Gusto ko lang magpahinga. Halika na. O sige, hintayin mo ko dyan sa parking lot. Sa tabi ng kotse, patayin na ako. Sabi ni Tom. Agad na niyang binaba ang cellphone ni Ruel. Na mga sandaling yun sumunod sa parking area ang direktor, bagay na hindi na nagustuhan ni Ruel. Hindi ka pwedeng umalis na hindi mo natatapos ang mga sin mo, sabi ng direktor. Aalisin mo rin ako. Di pa, para ano itutuloy ko pa ang sin ko. Papagurin ko lang ang sarili ko sa walang. Mananagot ka sa producer sa oras na hindi mo tinapos ang mga sin mo. Ikaw ang bahala. Problema mo na yan. Ikaw ang paliwanag sa kanya. Sa producer kung bakit hindi ko tinapos ang mga sin ko. Napamang ang direktor sa tapang ng loob ni Ruel. Inisip niyang palaban si Ruel at wala itong kinatatakutan kahit na sino pa. Manang masagsan ng mga sandaling yun patating si Tom pero mabilis ding umalis ito at nagtago. Nang makita niya nakipagtalo si Ruel sa kanyang direktor, hintay na muna niyang umalis ang direktor at saka siya lumabas ng kanyang pinagkakublehan. Ng mga sandaling yun nasa loob sila ng kotse, paraw silang nasa likod. Pasin ni Tom na tahimik lang si Ruel at walang kibo, kaya si Tom na nagpatiunan sa kanilang usapan. Bakit wala kaya tang kibo? Pagod ka ba? Kailangan mo ba ng masaya pagdating sa kondo? Hindi pinansin ni Ruel ang sinabi ni Tom. Umibay siya ng direksyon ng tingin. Pasin niya ni Tom na mainit ang ulo ni Ruel. Sandaling hindi kumipo ang dalawa. Aalisin daw ako sa pelikula na ginagawa namin, sabi ni Ruel kay Tom. Sa anong dahilan? Bakit daw niya gagawin yun? Nag-iba ng onyo, no? Sasabihin si Ruel. Hayaan mo na lang yun. Kalimutan mo na lang sinabi ko. Hindi pwedeng hayaan na lang. Kailangan kong malaman ang dahilan. Mahirap sabihin, nahihirapan akong ipaliwanag sa iyong lahat. Bakit hindi mo sabihin para maintindihan ko kung ano ang laman ng puso mo at damdamin mo? Matagal bago sumagot si Ruel kay Tom. May gusto sa akin ang direktor. Kapalit ng pagsikat ko at ng mga pelikula mong gagawin ko. Ang laking mata nito sa narit niya kay Ruel. Maaring maraming kwento tungkol sa akin na kung sino-sino ang naugnay. Nanlaki ang mata ni Tom sa narig niya kay Ruel. Anong sabi mo? Pero ang lahat ng yun ay kwento lang at hindi totoo. Paano si Rosana? Hindi ko masasagot ang tanong mo at wala akong alam sa sinasabi niya tungkol sa akin. Ano bang pake ng direktor na yan sa'yo? Bakit ka gusto niya sila? Hindi ko kayang gawin ang gusto niya mangyari. Baka mayroong pang paraan para sa gusto niya. Pati ba naman yan, pinapatulan mo ang gusto niyang tao na yan. Basta ayaw ko. Nag-iba ang anyo ni Ruel. Robert, can you stop the car please? Pero hindi pa na siya si Ruel. Muli itong sumigaw sa driver. Matapos hindi ito hinto na mga sandali yun, natigilan si Tom sa inasal ni Ruel. Sarap niya. Bakit? Sabi ni Tom. Mabilis na hininto ng driver ang kotse ng mga sandali yun. Mabilis na baba ng pinto at tumungo pa si Ruel sa bintana para muling kausapin si Tom. Hindi ako isang karinderi na pwedeng kumain na kahit na sino. Kung meron man akong bagay na binigay sa'yo, yun ay bukol sa loob ko. Kusa akong loob na binigay sa'yo. Yun lang. At sinarado na ni Ruel ang bintana ng pinto ng kotse. Ng mga sandali yun, natigil si Tom, bagay na hindi niya inaasahan. Sinubukan ni Tom na pasundan sa kanyang driver ang paalis na si Ruel. Ng mga sandali yun, matigas ang loob ni Ruel. Tuloy-tuloy lang ito sa kanyang paglalakad. Kaya ang ginawa ni Tom ay bumaba na rin siya at sumabay kay Ruel.
Sasamahan kita kahit saan ka magtungo. Patuloy lang sa paglalakad si Ruel. Habol naman ni Tom kay Ruel. Hindi niya sinukuan si Ruel hanggang sa, bakit sunod ka na sunod sa akin? Gusto ko lang. Muling naglakad si Ruel pero nakasunod pa rin si Tom sa kanya. Nakarating si Ruel sa maliit niyang bahay na halos ay kubo na lang. Pero hindi siya nahihiya kay Tom na kahit nakita pa niya, ito ang kanyang buhay. Dito ka nakatira? Takang tanong ni Tom kay Ruel. Mahirap lang ako pero may dignidad. Iyan lang kaya kong panindigan sa buhay ko. Kaya ako nagsisikap para mabago ko ang buhay ko dahil miserable buhay ko dito sa Maynila. Galit na sinabi ni Ruel sa harap ni Tom. Pero hindi ibig sabihin gagamit ako ng tao. Nagkataon lang na mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa buhay ko. Kaya tama lang na sumama ka sa akin dito para makita mo kung anong buhay na meron ako. Isipin mo na pinagtitis ko ang pagod at puwit sa shooting para makamit ko ang mga minimiti kong pangarap na maiyahan ko ang hirap ang pamilya ko. Pero hindi dapat ako ang kapalit kundi ang talentong meron ako. Yun lang ang nasabi ni Ruel sa kanyang karap. Magbalik ka na sa kondo at doon ka na matulog. At bukas pag-usapan natin ng ilang trabaho para sa diya sa production na yun. Mahirap na. Hindi ko kilalang producer ng film outfit na basta umuwi na tayo at ayusin natin yan bukas. Hindi na napilit ni Ruel si Tom kaya nag-stay na rin siya sa bahay na tinutuloy ni Ruel na mga sandaling iyon. Nagugulat si Ruel sa inasal ni Tom sa kanya. Hindi niya iniiwan kahit alam niyang hindi kaganda ng kanyang tinutuluyan. Naghintay ito nang nagbago ang kanyang pasya na doon na magpalipas ng gabi kasama si Ruel. Kinabukasan pa, nagbalik sa kondo ang dalawa. Napansin niyang hindi siya iniwan ni Tom sa kabila ng lahat na naging problema ito sa kanyang bahay na ngayon lang niya nakita ang kalagayan ni Ruel. Sa isip niya, hindi naman ito ang nagpalabas sa panahon na hindi niya alam ang kalagayan ito sa buhay na iyon. Yun ang hinangaan niya kay Ruel sa hindi nagmalabi si Ruel sa panahon na kilala niya ito. Sabay puntong hininga si Tom. Na mga sandaling iyon, inaasahan ni Tom na may bisita na siyang darating at yun ang direktor na kiniisa ni Ruel, bagay na hindi niya inaasahan na magiging bisita niya ito. Kaya nanlaki ang mata ni Ruel sa patating tong bisita. Mabilis na umalis si Ruel para iwasan ang patating na bisita ni Tom. Na mga sandaling iyon, may kaunting kaba sa dibdib ang direktor dahil natanaw niya sa pagbaba niya ng kanyang kotse si Ruel. Inisip niyang gumawa na ito ng istorya kaya hinandaan niya ang kanyang sarili. Sinadya ni Ruel na malapit sa kanya ang kailang usapan. Saglit napaisip si Ruel, bakit naroon ang direktor? Si Tom, ang producer na ginagawa niyang pelikula, yun ang bigla nitong naisip sa kanyang sarili. Ang artista ko na si Ruel na tipted ay nag-blackout sa kanyang shooting. Hindi na rin niya ito tatapusin. Sabi ng direktor. Sa anong dahilan? Bakit hindi daw niya tatapusin? May lalim na dahilan ba? Sabi ni Tom. Sa anong dahilan? Bakit hindi daw niya tatapusin ang pelikula? May malalim ba problema? Paulit-ulit na sinabi ni Tom sa harap na direktor. Pasensya na. Sadyang may paninindigan si Ruel sa kanyang sarili. Ganun ba? Sige, makaalis ka na. Yun ang sabi ni Tom sa harap. Sige, kakausapin ko siya at ituloy mo ang pelikula. At sa susunod na pelikula niya, siya ang gawin natin bida sa pelikula. At huwag kang papasok sa buhay niya na para hindi na siya tuloy ang mapuwisit sa'yo. Hindi kayo galit sa akin? Hindi, bakit naman ako magagalit? Meron lang akong nakitang malinaw na malinaw. No? Ang para kay Pedro ay para kay Pedro. At yan ay hindi na pwedeng gawin. Salamat sa'yo. Alis na ako. Ikaw? Umalis na ang direktor na mga sandaling yun, mabilis na lumabas sa kinukoplehan si Ruel. Ang tagal natin magkasama. Hindi mo malang nasabi sa akin na ikaw ang producer na ginagawa kong pelikula. Galit na sumbat to kay Tom. Sasabihin ko sana pero wala lang akong time. Sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Ano ang ibig mo sabihin? Ako ang nagutos sa direktor na gawin ang lahat para mapapahikan sumama sa kanya sa kondo niya at gawin niya ang kanyang kayang gawin.
kahit isang gabi lang. Nagawa mo yun? Ipamigay mo ko sa iba? Gusto ko lang masubukan ang katatagan mo. No, ang to, malit lang ang tingin mo sa akin. Nag-iba ka na, magbutong masenso ka. Tinulad mo ako sa iba na isang palapit lang ay bumibigay ng nagkakamali ka. Hindi ako ganyan. Galit na sabi ni Ruel. Anong iniisip mo sa akin? Isang talunan, isang sutsut lang, nandyan na ako at nagkakandarapa pa. Ang lahat ng bagay na kung anong binigay ko sa'yo, ibinigay kong kusa. Anong iniisip mo? Na isa akong talunan, isang sutsut mo lang, nandyan na ako at nagkakandarapa pa. Ang lahat ng bagay na kung anong binigay ko sa'yo, ay kusa akong binigay. Dahil ganun kakalag sa akin, dahil best friend tayo, inalis ko ang hiya sa mundo. Yun lang, ganun kakalag sa akin. Napatingin si Tom kay Ruel, bagay na hindi niya inaasahan. Sa tagal na magkakilala tayo, nagawa mong subukan ako. Ginawa mo yun dahil langaw lang ang tingin mo sa akin. Nagawa mong durugin, na kaya mong durugin at tapakan at iniisip mo na pera mo lang ang kailangan ko sa'yo. Yun lang at biglang isang malakas na galabog ng pinto ang narinig sa buong kondo ni Tom. Bagay na hindi naasahan ito. Nang mga sandali yun, biglang bumaksak ang luha ni Tom na hindi ngayon na namamalayan. Ruel, huwag kang umalis. Ruel. Hindi napansin kahit ang ano ni Ruel ay nawala na dun. Labis ang pagsisihin Tom sa kanyang nagawa. Nang mga sandali yun, nagbalik na sa bahay kubo si Ruel. Kasama niya ang ina nito na bumalik sa probinsya, ang Mindoro. Isang lumang maleta at plastic bag ang kanyang dala. Maliban doon ay wala na. Ang kotseng gamit niya ay iniwan niya dahil paggamit lang iyon ng film production. Sandali niyang inaya ang kanyang ina na may kahinaan na rin. Na mga sandaling iyon, nasa Luneta Park sila. Masaya niyang pinagmasda ng kabuuan ng Luneta Park. Ang mga gusaling nagtatayugan. Sa bawat bahagi ng dadaanan niya ay muli niyang pinagmasdan. At isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan. Paalam Manila, babalik na ako sa aking pinagmulan. Ang Mindoro ng puno-puno ng saya at kahit mahirap lang ako, masaya ako. Hindi ako narasakal sa aking karapatan. Muling tininto ang paligid sa hindi sinasaya. Nakita niya ang isang sinima na nandun pa ang kanyang larawan na kasama sa isang pelikula. Bigo ako sa aking mga pangarap, pero masaya akong lilisanin ang Manila dahil nailipaglaban kong aking karapatan na ingatan ang aking dangal at reputasyon. Hindi pala sa lahat ng oras kayang pagbilayan yung dangal para lang sa iyong pangarap. Yun ang naisip ni Ruel para sa kanyang sarili. Muli silang sumakay ng bus patungo sa Batangas, tuluyan ang bumalik sa Mindoro. Halos malalim ng gabi nang marating nila ang Mindoro. Ang malawak nilang lupain na nakatiwangwang ang siyang masusing niyang pinagmasdan. Ito ang pagyayamanin ko. Dito ako magsisimula ng aking ina. Total, ay lupa naman ako na pinamana ito ng aking ama. Sa gitna ng kabukiran, isang simpleng kubo lang ang nakatayo doon. Gasera ang kailang ilaw dahil malayo pa ito sa kapatagan. Na mga sandaling pinagluto nito ang kanyang ina na nilagang talbos ng kamote na nilagay sa sardinas ng dala nila at mainit na kanin. Yun lang ang kailang hapunan.
Nanibago man si Ruel, kailangan niyang sanayin muli ang kanyang sarili sa ganitong pamamaraan. Ito na ang kamumulatan niyang buhay mula sa mga sandaling ito. Kinabukasan, mabilis niyang tinungo ang ilog na madalas silang puntahan ni Ruel at Tom. Pero hindi nakatulong ito sa kanya dahil nananariwa lang ang mga alaala niya sa kanyang mga nakaraan. Kasama nito ang kababata na si Tom. Mabilis niyang nilisan ang lugar na yun. Nagbalik na lang siya sa bukid para mag-araro ng pitak. Mabuti na lang hindi niya naipagbili ang kalabaw at na pinalagaan niya sa kanyang kapitbahay na si Kalakian. Muli siyang nakapag-araro ng bukid. Hindi niya iniintindi kung masisira ang kanyang kutis na matagal niyang iningatan na mga sandaling yun. May nakakapantin din pala sa kailang nayo na siya minsan naging artista sa pelikula. Bakit nagbalik hindi pa sumisikat? Laos na. Ha ha ha. Mga katandaan na naglalakad sa pilapil ng bukid. Isang araw, may isang dayuhan ang naliligo sa ilog na yun. Nakatalikod kaya hindi nakilala. Napansin niyo ni Ruel na handa na sa pagtalon sa ilog. Sino kaya yung maliligo na yun? Masabayan niya at tatalon din ako para may kasama siya sa paliligo. Yun ang sabi ni Ruel. Nang mga sandali yung mabilis na nagkubad ng damit si Ruel, hinandaan niya ang kanyang sarili sa pagtalon sa ilog. Na mga sandali yun, nauna na ang lalaki na hindi niya kilala ni Ruel. Inisip niyang hindi pa tumaahon ang tumalon na lalaki dahil dito labi siyang nag-alala. Baka nalunod na yung tao, sabi niya sa kanyang sarili. Naghintay pa ng ilang minuto nang walang umaahon ay mabilis niyang tumalon mula sa talon. Sa ilalim ng tubig, hinahanap niya ang katawan ng lalaki na tumalon na hindi niya makita. Muli siyang umilalim sa ilalim ng tubig hanggang sa nakita niya ang katawan nito. Mabilis niyang hinila sa pangpang. Napansin niya si Tom. Nagulat siya kung bakit nandun ang lalaki. Nang mga sandali, mabilis niyang binigyan ng hangin si Tom. Pansin niyang wala ng hininga ito. Nang iniluwan ni Tom ang tubig na nainom ito, ay mabilis itong nagising. Sandaling nainis si Ruel sa inasal ni Tom. Bakit nandito ka? Sabi ni Ruel. Patawarin mo na ako. Hanggang ngayon pa ba, hindi ka pa nagbabago? Nagbago na ako. Magbuhat ng natauhan ako nang mawala ka sa tabi ko. Sabi ni Tom. Umuwi ka na. Sabi ni Ruel. At hindi ka bagay dito. Hindi na babagay para sa iyo ang lugar na to. At bakit pa nandito ka? Para humingi ng sorry sa iyo. Bumalik ka na sa Manila. Wala dito ang kaligayahan. Ayoko nga. Dito tayo sa ilog bumuo ng mga pangarap. At ang pangarap na yan ay walang iwanan. Iniwan mo naman ako Ikaw ang nang iwan sa akin talaga sa Manila. Sino ba ang unang dumating dito sa Mindoro? Di ba ikaw? Dahil inisip kong nasira ang mga pangarap na yan na walang iwanan. Kaya wala nang dahilan para bumalik ka pa dito. Ngayon, magsimula ulit tayo. Tayong dalawa lang. Nako, hindi ko pwedeng iwan si inay. Sinabi bang iiwan natin si nanay mo? Ano ba ang ginagawa mo dito? Sinusuyo mo ba ako? At tumalon ka pa sa talon? Dati naman natin ginagawa yun nung maliit pa tayo. Pati na tayo. Ipagluto mo ako ng makakain at nagugutom ko. Ibig sabihin, okay na tayo. Ewan ko sa'yo. Sabay nagbihis ang dalawa patungo sa kanilang kubo nang naghihintay ang ina ni Ruel nakahanda na ang kailang tanghalian. Si Tom ang nagluto ng kailang pagkain. Hindi na siya umalis sa pudir ni Ruel kahit sa paghatid ng pagkain sa bukid ay siya na rin. Nagagawa ni Tom ang magtiis sa hirap na dinaranas niya sa piling ni Ruel. Pero si Ruel ay lihim na rin natutuwa sa panunuyo sa kanya ni Tom. Hindi siya nagpapalata dito dahil gusto niyang makatiyak na tama ng patawarin ng kaibigan na si Tom at tanggap siya kahit na siya'y mahirap lang. Mula sa kanyang sinusuwid na bukid, natanong niya padating si Tom na sa tingin niya ay may dalang pagkain. Masaya siyang nakikita si Tom na pinagsisilbihan siya
Pero laking gulat niya nang biglang dumapila si Tom sa pilapit at tuloy itong bumagsak sa bukid. Na mga sandaling yun, mabilis yan tumakbo. Si Ruel patungo sa kinaroroonan ni Tom. Ang mga sandaling yung hawak ni Tom ang kanyang baywang dahil sa tumama yun sa nakastusok na kahoy sa kanyang baywang. Ano nangyari? Nataranta si Ruel dahil sa nakaipit na kahoy. Ay iyon ay nasa baywang ni Tom. Kaya labis ang pag-agala ni Ruel. Mabilis niyang binuhat iyon at kinuha niya ang kalabaw at sinakay sa kalesa. Mabilis niyang isinugod sa ospital si Tom na mga sandaling yun. Walang pera si Ruel para pauunang bayad sa kailang operasyon ni Tom. Sa loob ng ospital, Nurse! Kailangan ng friend ko ng operasyon. Sandali lang, kailangan po namin ang inyong information. Sige ganito. At magdi-deposit po kayo, sir. May kalabaw ako. Iwan ko mo lang kalabaw ko. Operahan nyo lang ang kasama ko. At saka babalik ako para magdala ng pera. Na mga sandaling yun ay dumating na rin ang ina ni Noel dahil sa kapitbahay ni Tom na nasa bukid. Inay, kailangan kong maisan lang ang lupa natin dahil kailangan maopera si Tom. Nandoon sa baol, kunin mo doon. Madali ka. Kaya pagdating sa bahay, mabilis niyang nakuha ang titulo ng lupa at mabilis niya itong naisanla sa kapitbahay nilang may kaya sa buhay. Kaya madali siya nakabalik sa ospital para siya ang personal mag-asikaso ng kanyang kaibigan na si Tom. Na mga sandali yung nagdamag nakabantay si Ruel kay Tom matapos itong operahan. Ilang araw ding natulog si Tom kaya hindi sila nakapag-usap. Din itong naiyak si Tom sa magandang pag-aasikaso sa kanya na kaibigan. Salamat, hindi mo ako pinabayaran, sabi ni Tom. Ako may kasalanan kung hindi kita pinarusahan ng magdala ng pagkain sa bukid. Hindi ito dadarasin. Ang alam ko, naglalabig ka lang sa akin, kaya ginawa ko ito. At hindi ko pinagsisihan dahil may pangako tayo sa isa't isa. Walang iwanan. Tuparin natin ang pangarap natin yan. Natupad na, nang makita ko ang masayang kalagayan mo, nataranta ako ang iyong bewang na labis akong nag-alala. Sabi ko, hindi kita iyon. So patay na tayo, muling sabi ni Tom kay Roel. My best friend forever.